Makulimlim. Makikita ka agad ang pagbabadya ng malakas na buhos ng ulan, ngunit hindi yon alintana ng dalaga, na ngayon ay abala sa pagtitig sa labas ng bintana ng kotse na kanyang sinasakyan. Gaano pa katagal bago tayo makauwi? Tanong niya sa driver. Mga 5 minuto na lang po, ma'am. Malapit na rin naman po tayo sa village. Sagot nito kaya tumango na lamang siya. Isang malaki at kulay gintong gate ang bumungad sa dalaga nang marating ang kanilang mansyon. Automatikong bumukas ang tarangkahan ng mansyon. Bumaba ang driver sa sasakyan at pinagbuksan siya ng pinto. Mabilis na kinuha ng kanilang mga kasambahay ang mga dala niya at ang pinakaiingat-ingatan niyang mga painting na nakuha niya sa isang auction. Pagpasok sa mansyon, bumungad sa dalaga ang malinis, makintab at mamahaling mga muebles sa sala. Naupo siya. Agad namang kumuha ang isang kasambahay ng juice at nang mahakain niya. Miss Alana, saan po namin i-display tong bagong painting niyo? Tanong sa dalaga ng kanyang personal assistant. Napataas ang kilay ni Alana. Show it to my mother first. Siya na magda-decide kung saan niya gustong ilagay ang mga yan. Yan ang iregalo ko para sa kanya. Sagot niya na tinanguan naman ng kanyang assistant. Nagsimula siyang kumain at uminom ng mga pagkaing inihanda sa kanya. Tahimik siya hanggang sa dumating ang pinsan na lalaki. Pansin niya ang pamumula ng mukha nito. Tanda na nakainom ang binata. Where have you been, Dwayne? Doesn't matter to you. Mind your own business. Pabalang nitong sagot. Tumigil siya sa ginagawa at nilapitan ito. Nakita ni Alana kung paano tila nawala ang lahat ng alak sa sistema nito nang magtama ang mga mata nilang dalawa. Hindi mo naman siguro hihintayin pang ako ang umayos ng buhay mo, hindi ba? Because, as far as I know, you hate it when I do things my way. Wika niya, saka tinapik ang balikat ng pinsan. Akmang aakyat na siya nang magsalita ang lalaki. You always do your things your way, Alana. Kaya ka nga mag-isa, di ba? Because you always push people away from you when they don't act the way you want them to. Saad nito, at doon siya nagsimulang makaramdam ng galit. Oh wait, hindi ka nga pala mag-isa. Nandyan pa nga pala si Rafael. Mabuti nga, at natitiis ka pa niya maging kaibigan. Because if I were him, I would have left you years ago. Dagdag pa nito, kaya mas umusbong ang galit sa kanyang sistema. Shut up and leave this mansion immediately. I don't want to see your face while I'm here. Sagot na lamang niya sa katuluyang umakyat sa kanyang kwarto. Nagbihis lang ang dalaga at nahiga na sa kama. Napatitig siya sa isang painting na nasa pader. Sa lahat ng nabili niya sa auction na napuntahan niya, yun ang paborito niya sa lahat. Yun din ang pinakamahalang presyo. I wonder who painted you. Aniya, habang nahuhumaling pa ring nakatitig sa painting. Ang pagbili ng mga mamahalin at lumang kagamitan sa mga auction ang hilig niya. Ang perang ginagamit niya ay kinikita sa pagmomodelo at sama na nabigay sa kanya ng kanyang ama. Kung minsan, binibenta niya rin ng ilan sa kanyang mga koleksyon kapag hindi niya na ito gustong pangalagaan pa. Hindi na malaya ni Alana na sa lalim ng iniisip, unti-unti na siyang nakatulog. Nagising na lamang siya dahil sa katok ng kanyang assistant. Miss Alana, 7 p.m. po ang simula ng parting pupuntahan niyo. Di na po ba kayo tutuloy? Hindi na ba umuulan? Tanong niya dito. Humina na po kanina lang. Handa na rin po yung mga susuotin niyo. Yung makeup artist at hairstylist niyo dumating na rin. Yung sasakyan handa na rin po. Doon ay bumangon na siya. Naligo lang siya at pinapasok na sa kwarto ang mga mag-aayos sa kanya. Dahil may kahabaan ng buhok niya,
Naisip niyang ipakulot na lang yon. Nagsuot siya ng maliit na tiara na bumagay sa kulay ng tsokolate niyang buhok at kulay asul ng mga mata. You look a lot like your father, Alana. Komento ng makeup artist niya. Yeah. Lots of people says that. Tumayo na siya at kinuha ang kanyang clutch bag. Saka naglakad palabas ng kwarto at bumaba na patungo ng sasakyan. Pinagbuksan siya nito ng pinto, kaya pumasok na rin siya sa loob. Tahimik siya sa buong biyahe. Nang makarating sa party, nakipagbatian lang siya sandali sa ilang kakilalang bisita. Ang party na ito ay selebrasyon para sa kaarawan ng isa sa business partners ng kanyang ama. Dahil hindi ito makakarating, siya ang naatasang pumunta. Napalingon si Alana sa likuran nang maramdaman na tila may mga matang nakatitig sa kanya. Isang lalaki na nakasuot ng navy blue na tuxedo ang umagaw sa atensyon niya. Matangkad ito at hindi niya maitatanggi na gwapo. Nakipagtitigan ito sa kanya at nauna rin namang umiwas. Nilingon niya ang isa sa kanyang bodyguards na malapit sa entrance, kaya agad itong lumapit sa kanya. Ngunit tumayo lang sa gilid niya upang hindi mahalata ang pag-uusap nila. May problema po ba, ma'am? I want you to investigate that tall guy at the back. He's wearing a navy blue tuxedo. The one staring at me. Sagot niya rito. Lumingon ang kanyang bodyguard sa likuran sa muling binalikan tingin sa kanya. Ma'am, wala ho lalaki sa likuran na nakasuot ng navy blue na tuxedo. Sagot nito kaya kumunot ang kanyang noo. Lumingon siyang muli sa likuran at nakumpirma na wala nga roon ang lalaki. Nilibot pa niya ang paningin sa paligid, ngunit hindi naman niya ito makita. Napabuntong hininga na lamang siya at umiling. Never mind. Just forget about it. Aniya, kaya tumango ito at bumalik na sa pwesto. Kahit pa wala na ang lalaki sa likuran, tila ramdam pa rin ang dalaga na may mga matang nakatitig sa kanya. Hindi niya alam kung saan ang gagaling ang mga tingin na yon. Ngunit sigurado siyang may nanonood at nagmamasid at nagbabantay sa bawat galaw na ginagawa niya. At tila sumusunod kahit saan siya magpunta. Ngunit ganun pa man, mataas ang kumpiyansa ni Alana dahil alam niyang kilala ng lahat ang kanyang ama. Kaya kung may mangyari man sa kanya sa lugar na ito, ang ama niya ang makakalaban ng lahat. And we are now going to the most exciting part of the party. Anunsyo ng host, kaya napataas ang kilay niya. Tumingin siya sa personal assistant at nagtaas ng kilay rito. Mabilis nitong nakuha ang ibig niyang sabihin. Kaya may tinawagan ito agad at na matapos makipag-usap, lumapit ito sa kanya. May 3 part daw po yung program, Miss Alana. Una, yung party mismo. Yung pangalawa, pagkakaroon daw ng bidding para sa mga antique collections ng celebrant. And the last is bidding daw para rin sa mga bigating mga items na ilalabas. Did I tell you what items will be shown tonight? Opo, sa second part mga vase, gold utensils with unique patterns and some paintings from famous artists. Pagdating daw po dun sa pinakamahal, yung antique piano, mirror made out of gold at jewelry set made out of pure diamonds. Wika nito sa kanya. Napatango si Alana. Nabuhay ang interes dahil sa mga narinig. Okay, do you have a photo of the said set of jewelry? Gusto ko makita. Nilabas nito ang phone. Pinakita sa kanya ang isang jewelry set na gawa sa purong mga diamante. Mabilis na nag-alab ang galit sa sistema niya nang makita ito. Hindi lang ito basta pamilyar na mga alahas sa kanya. Dahil kilala niya ang nagmamay-ari nito. This set of jewelry is mine. It was stolen when I was 19. It was my father's birthday gift to me on my 18th birthday. But was stolen on our mansion when we went an out-of-country trip. Ano po ang gusto niyong gawin ko, ma'am? Gulat na tanong ng kanyang assistant. Nababakasan nito ng kaba dahil alam nitong galit na siya.
Ipahanda mo na ang sasakyan dahil aalis na ako. Make sure na makukuha mo ang jewelry kong ito nang wala kang binabayaran. I don't need to pay for what is mine. Galit siya. Galit na galit si Alana dahil ang alahas na yun ay regalo ng kanyang ama. Matagal niya na yung hinahanap, ngunit hindi niya akalain na kung sino pa pala ang kasosyo ng kanyang ama sa negosyo, ito rin ang patagong tumatraidor sa kanila. Kaya mas labis ang galit na nararamdaman niya. Nang lumabas siya sa hall na yon, naramdaman na naman niya ang matang nanonood sa bawat galaw niya. Nilibot niya ang paningin sa paligid at nahuli ang isang pares na mga matang mabilis ding nakapagtago sa likod ng pader. Kaya mabilis niya itong sinundan upang alamin kung sino ito. Sumunod din ang bodyguards ng dalaga sa kanya. Ngunit na makalapit na siya kung nasa niya nakita ang taong yon, hindi naman niya ito naabutan. Paka-check lahat ng CCTV camera sa area. Send me all the footage. Aniya sa isa sa kanyang bodyguards, kaya tumango naman ito. Pinagsawalang bahala na lamang niya ang lahat at nagtungo na palabas ng gusaling yon at tinungo ang kanyang sasakyan kung saan naghihintay ang kanyang assistant. Ingat po kayo, Mama. Inaasikaso ko na rin po kung paano makukuha yung jewelry set niyo. Anito at bahagyang yumuko. Okay? Make sure to get it. Thank you. Sagot niya na halatang ikinagulat nito. Ito kasi ang sa tingin niyang kauna-unahang nasambit niya ang salitang salamat dito, na hindi naman niya ginagawa o nagawa man lang noon, na hindi niya rin alam kung ba't niya ito nasabi. Para bang kusa lang itong lumabas sa kanyang labi. Habang nasa sasakyan, hindi mapakali ang dalaga. Napatingin siya sa side mirror at napansin ang isang motorsiklo na nakasunod sa kanila. Isang babae ang nagmamaneho. Kulay itim ang glass cover na helmet nito, kaya naman hindi niya makita ang muka. Turn left, sa kondo ako uuwi. Aniya sa driver kaya walang pag-aalinlangan itong tumango at sinunod ang kanyang utos. Tell Papa, I'm not going home tomorrow. Utos niya rito na tinanguan lang nito. Nang marating niya ang palapag ng kanyang condo unit, hindi na sumunod pa ang kanyang bodyguard. Ang buong palapag na ito'y pagmamay-ari niya sa kanyang pinakamataas na floor at ang ibang nasa pababang palapag, ilang kilalang tao ang nakatira. Dito ka pala uuwi, di ka malang nagsabi. Anang isang boses. Napahigpit ang kapit niya sa clutch bag, sa kadahan-dahang naglakad papasok ng kusina. Isang matangkad na lalaki, ang abala sa paghihiwa ng gulay sa countertop. Nakahinga siya na maluwag na makilala niya kung sino ito. What are you doing here at this hour, Rafael? Tanong niya sa kaibigan. Ang kanya nag-iisang matalik na kaibigan mula pagkabata. Wala. Under renovation yung mansyon. Kaya naisip kong dito muna makitulog. And look, I'm cooking dinner. Sagot nito at pinakita pa ang kanyang niluluto. What happened to your voice? Hindi kita nakilala. Aniya na ikinatawa nito. Kasi naman, medyo napaos ako kagabi. I was at this party shouting and drinking cold drinks. Kaya medyo nanibago rin ako sa boses ko eh. Buti nga, medyo bumabalik na ngayon. Don't scare me like that ever again, Rafael. Pag-iiba niya sa usapan, kaya mas napatawa ito. Di naman kita tinakot. Isa pa, wala naman makakapasok o akyat bahay dito sa unit mo. Sa higpit ba naman ng security? Pati ikaw may sariling elevator na walang ibang gumagamit. Palagi ka rin may gwardya, pati dito sa labas. Ay nako, ewan ko ba. Tumango lang siya sa sinabi ng kaibigan. You're right, but still, hindi naman natin alam ang lahat ng nasa paligid. Pagdadahilan pa niya. Oo na, I won't scare you like that again. Sagot na lamang nito. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga at tumango rin. Kinabukasan, maaga siyang nagising para sa isang brand photoshoot. Nang lumabas siya ng kwarto, handa na ang pagkain sa dining area at may iniwan pang sulat ang kanyang kaibigan. I know you have your photoshoot today, kaya nag-prepare ako ng healthy breakfast. Ubusin mo to please.
I know you're not eating much these days. Take care of your health, Alana. I'll be in my office if you need me. Yun ang nakasulat sa papel na iniwan ng kanyang kaibigan. Napangiti siya roon at naupo na at nagsimulang kumain. Isang pritong itlog, tinapay, gatas at vegetable salad ang nakahanda na siyang mga paborito niyang pagkain sa umaga. Nang matapos siyang kumain, nagayos na siya ng sarili at bumaba. Sumakay na sa sasakyan na naghihintay sa kanya. Katulad na nakasanayan, nasa labas ng bintana siya nakatingin. Naagaw ng isang art gallery ang atensyon niya nang madaanan nila ito. Can we stop there for a minute? Tanong niya. Napalingon sa kanya si Lauren, ang kanyang assistant. Okay ma'am, may 30 minutes pa naman po tayo. Sagot nito at sinenyasan ng driver na agad namang sumunod. Pagpasok sa art gallery, namangha ang dalaga. Bukod sa ganda ng mga paintings sa paligid, ang pinakagitna ng art gallery, may nakalagay na isang glass box at isang tiara crown. Simple itong tiningnan ng babae. Maganda para sa kanya. Isang tingin pa lang talagang makukuha agad ang atensyon na makakakita. Good morning po, may gusto po ba kayong painting dito? Yung iba po na naka-display for sale na. Salubong sa kanila ng isang staff. Napatingin dito si Alana sa kabinalikang tingin sa tiara. What about the tiara? Is it for sale? Tumangu-tangu ang staff sa kanya. Opo ma'am. Pinabebenta na rin po siya ng dating may-ari. Nasa 20 million po ang presyo niya ngayon. Pero, according sa head ng art gallery, naka-reserve na yan sa isang VIP customer po. Wika nito, na ikinataas ng kilay ni Alana. May I have that VIP customer's name? Tanong niya at nilipat ang tingin sa staff. Bakas ang pagkagulat sa mga mata nito. Po? Hindi po pwedeng ibigay ang personal info ng mga VIP customer namin, ma'am. Kami mga staff po ang matatanggal sa trabaho dahil mga kilalang tao po ang usually VIP customer namin. I just want that person's name. And I want the tiara crown too. I am willing to make the money that customer offered double or even triple. Basta saan mapupunta ang tiara crown na yan. May inis niyang sagot sa staff. Halata ang kaba sa mga mata nito. Ngunit kahit ganun, sumagot pa rin to sa kanya. Ma'am, sa head office na lang po siguro tayo pumunta. Kung gusto niya talaga makuha yung pangalan ng nagpa-reserve ng tiara na yon. Pero kami mga staff po, walang maibibigay na kahit anong impormasyon. Sagot nito, kaya wala na siya nagawa at umalis na lang. Habang nakasakay ng sasakyan, hindi maalis sa isip niya ang tiara na yon. Kaya naman inutusan niya ang assistant na alamin ko sino ang VIP customer na nagpa-reserve nun. Send me all the information of that VIP customer as soon as possible and offer him or her a double the amount of the money he paid for that tiara. Okay po ma'am. By the way po, pinapapunta po kayo ng papa niyo sa isang meeting sa company after ng photoshoot niyo. Nito. Kaya tumango na lamang siya. Nang dumating siya sa studio kung saan gaganapin ang photoshoot, mabilis niya itong natapos. Saka nag-ayos para sa meeting na pupuntahan. Ang impormasyon din na hiningi niya tungkol sa VIP customer na nagpa-reserve ng tiara ay nakuha rin niya agad matapos ang meeting. Ma'am, according po sa head ng art gallery, hindi lang na-reserve yung tiara, nabili na raw po yun ng 20 million. Pero binigay po nila yung contact information na nakabili at nandito po lahat. Pagpapaalam sa kanya ng assistant at inabot sa kanya ang isang tablet. Kaiser Lex Lozares. What's his occupation? May nakuha ka bang ibang information sa kanya bukod sa contact information? Opo, may-ari siya ng isang construction company at ilang mga 5-star hotels at restaurant sa bansa. Nasa party rin po siya nung pinuntahan niyo kagabi. Do you have any photo of him? Tanong niya kaya inilipat ng kanyang assistant sa photos ang tablet. Napangisi siya nang makilala ang lalaki sa litrato. Yun ang lalaking nakita niya kagabi at nahuling nakatitig sa kanya. Set me an appointment with him. I want to meet him formally. Okay po. Kailan niyo po gusto, ma'am? As soon as possible. Kung pwede bukas, edi bukas agad. Sagot niya.
na tinanguan ng kanyang assistant. Katulad ng kagustuhan ng dalaga, kinabukasan nga, nagkaroon agad siya ng appointment sa lalaki. 10 a.m. ang meeting nila sa opisina nito. Ngunit 9:30 pa lang ng umaga, narating na agad niya ang kumpanya nito. Hindi maiwasan ni Alana na mamangha sa mga nakikita sa paligid. Strikto ang security sa loob at labas ng kumpanya. May mga CCTV camera sa loob ng elevator. Lahat ng empleyado, makikita ang sobrang abala sa kanika nilang trabaho. Wala siyang nakita kahit isa na walang ginagawa. Miss Alana Eloise Almera po? Tanong kay Alana nang nasa front desk nang lumapit siya rito. Glad you already know who I am. Yes, I am Alana Eloise Almera, and I have an appointment with Kaiser Lozares. Sagot niya, kaya tumango sa kanya ang babae. Okay ma'am, but your appointment with Mr. Lozares is at 10 a.m. po. He's currently in a meeting right now. Are you willing to wait for 30 minutes ma'am? You're asking me to wait? Hindi niya makapaniwalang tanong na simpleng tinanguan lamang ng babae. Yes ma'am, you're 30 minutes early for your set appointment, so you are expected to wait po. Magalang nitong sagot sa kanya. Do you even know who I am? Tanong niya na naiinis pa. Oh yes ma'am, you're the daughter of Mr. Derek A. Salmera, the owner of one of the largest oil companies in the country. But who you are cannot be used in this company or inside this building to have your own privilege. Matapang na sagot sa kanya ng staff. You arrive earlier than your set appointment, ma'am, so you are obviously expected to wait. Hindi naman po namin pwedeng patigilin ang meeting ni Mr. Lozares para lang magkausap na kayong dalawa. We treat everybody equally and with respect in this company, ma'am. Dagdag pa nito na ikinataas ng kanyang kilay. Additionally po, kayo naman po ang mali kung ipipilit niyo ang gusto niyo na makausap siya agad. Dapat po, 10 a.m. kayo dumating kung gusto niyo siya makausap agad. Pasensya na po pero sumusunod lang kami sa rules ng company. Pagpapatuloy pa nito. Napairap na lamang ang dalaga at naupo sa lounge area ng kumpanya. Sa buong buhay niya ngayon pa lang may naglakas loob na kausapin at sagutin siya ng ganon, nang hindi tinitignan kung sino siya, kung kaninong anak siya, at kung saang pamilya siya nanggaling o nagmula. Buong buhay ni Alana, nasusunod lahat ng gusto niya. Spoiled siya kung tignan ng lahat. Wala ring kaibigan, maliban kay Rafael na nagawang tagalan ng pag-uugali niyang sinusukuan na rin ng iba. Kaya ngayon, tila natapakan ng kung ano sa kanya dahil sa inakto ng staff ng kumpanyang ito. 9:55 a.m. Pwede na raw po kayong umakyat sa opisina ni Mr. Lozares. Pagpapaalam kay Alana ni Lauren, kaya naman tumango siya. Tumayo na siya mula sa pagkakaupo at dumiretso na sa elevator. Lahat ng nadaanan niya, binati siya. Ngunit isang tipid na tangulang ang isinukli sa mga ito. Ni hindi siya kumatok na marating ang opisina ng lalaki. Basta na lang siyang pumasok, naupo sa isang single sofa na katapat ng kinauupuan nito. Pasensya na kung pinaghintay kita, Miss Eloise. Bungad sa kanya ng lalaki. Napataas ang kilay niya rito. No? I'm actually at fault for arriving earlier than my set appointment. But anyway, stop calling me by my second name. I also want to get straight to the point. Okay, go on. What are you here for? Tanong sa kanya ng binata at sumandal ito sa sofa. That tiara, the crown that you reserved. Oh, no. The tiara crown you bought doon sa isang art gallery malapit dito sa kumpanya mo. Sagot niya na marahang ikinatawa ng binata. Oh, the tiara? Masyado mahal ang binayad ko sa dating owner noon, makuha ko lang. Di ba't masyado namang unfair kung basta ko nalang ibibigay sa'yo? Aside from that,
Bago ko yun nakuha, may iba ring may interest doon. Kaya kinailangan ko pang mag-set ng mas mataas na deal sa dating owner para makuha ko. Wika nito na ikinatawa niya ng marahan. Hindi ko naman kailangan ipakilala ang sarili ko sa'yo, Mr. Lozares. You know me already. At alam mo namang kaya kong doblehin o triplehin pa ang presyong binayad mo. Basta't ibigay mo lang sa akin ang tiara crown na yon. I'm not interested in your money, Miss Alana. I want that crown. As I also love collecting some antique and old items, so no. I won't sell it to you. Kahit 10 beses na mas malaking presyo ang ibigay mo. Sagot nito. Kaya naman wala na siyang maisip na paraan at basta na lamang nagsalita ng huling offer niya. Marry me? Tipid niyang sambit na ikinataas ng kilay ng binata. What did you say? Pakasalan mo ako kapalit ng tiara na yon. It's a win-win situation for the both of us. Magbe-benefit ang company mo kapag nagkaroon ng partnership with our company. At ako naman, magiging owner din ng tiara. Is it fair to you now, mister? Paliwanag niya. Hindi alam ni Alana kung tama pa ba lahat ng sinasabi niya. Na hindi niya alam kung ba't umabot siya sa pagpapakasal para lang sa tiara na yon. Okay, let's get married then. I want an intimate wedding, just the two of us and 2 witnesses. Isang witness mo, isang witness ko. Sa korte na lang tayo magpakasal. I'll prepare everything we need. Then we'll get married this coming Sunday. Pagsang-ayon nito, na tinanguan naman niya saka nagpaalam na aalis na. Ma'am, sigurado po ba kayo sa kasal? Para sa isang tiara crown, magpapakasal kayo sa lalaking hindi niyo lubos kilala? Gulat at may kabang tanong ni Lauren. I want that tiara. And I will do everything in my power to have it, to own it, and to possess it, Lauren. Sagot niya habang dire-diretso ang lakad, patungo sa elevator. Pero paano po ang parents niyo? Hindi pa po nila alam ang tungkol dito. Hindi ba sila magagalit kapag nalaman nilang basta na lang kayo nagdesisyon na magpakasal ng hindi nila nalalaman? Tanong nito muli, kaya nilingon niya ito nang nasa elevator na. I'm sure my papa will support me with my decision. My mom would also do the same thing, so it is fine. Sasabihin ko naman sa kanila mamaya kaya kumalma ka dyan, Lauren. It will benefit both companies anyway, so everything will be alright. Paliwanag niya, kaya hindi na muling sumagot pa ang kanyang assistant. Nang makauwi, tumawag siya agad sa kanyang mga magulang upang ipaliwanag ang lahat. Nung una, nagalit ang kanyang ama ngunit kalaunan, napapayag niya rin ito. Kaya ngayon, abala na siya sa paghahanap ng puting dress na susuotin para sa kanilang kasal sa linggo. Napagdesisyonan na rin ni Alana na ang kaibigan na si Rafael ang kukunin niyang witness. Kaya ngayon, nandito rin ito sa kanyang kondo at tila problemadong-problemado. Bakit ba padalos-dalos yung desisyon mo, Alana? Hindi mo ba naisip na baka hindi ka tratuhin ng tama ng lalaking yan? Na baka sa katagalan, pagbuhatan ka niya ng kamay. O gamitin ka lang niya para sa ikagaganda at ikaw uunlad ng kumpanya niya. Galit na wika ng kanyang kaibigan. Napabuntong hininga siya at napatigil sa paghahanap ng susuotin. Rafael, it's just a marriage of convenience. Magbe-benefit ang parehong kumpanya at makukuha ko ang gusto ko. It is absolutely fair on both sides. Paliwanag niya na inilingan naman ito. Na hindi mo man lang ba pinangarap na magpakasal sa lalaking mahal ka at mamahalin ka habang buhay? Ha, Alana? Ano ka ba naman? Para sa isang tiara lang? Para lang sa antik at mamahaling bagay na yun? Basta ka magpapakasal sa kung sinong lalaki lang? Kontra sa kanya ng kaibigan. Can't you just trust on me this one, Raph? Hindi ba pwedeng pagkatiwalaan mo ako tulad ng pagtitiwala mo noon na kaya ko? Na kaya ko kahit pa mag-isa lang ako. Aniya. Napabuntong hininga si Rafael. May tiwala ako sa iyo, Alana. Buong buo ang tiwala ko sa iyo, pero sa lalaking yun wala. Wala kahit konti, Alana. Ayaw ko lang na masaktan ka. Hindi ako masasaktan. I know what I'm doing. Obviously, Rafael. At kapag di ko na kaya, I promise you na magsasabi ako sa iyo.
Hindi mo na kailangang alalahanin pa because I can handle myself now, Raf. You don't have to protect me from anything or anybody anymore. Pagpapagaan niya sa loob nito, kaya wala na itong nagawa kundi ang tumango na lamang. Mabilis lang ang naging paglipas ng panahon. Hindi na malaya ni Alana na ngayong paggising niya ay siyang araw ng kasal nila ni Kaiser. Gaganapin yun mamayang 5:00 ng hapon bago lumubog ang araw. At pagkatapos ay pupunta sila sa ibang bansa para sa honeymoon na palalabasin nilang totoo kahit di pa naman. Alam ni Alana na lalabas sa media ang kanilang magiging kasal, lalo pa at kilala siyang tao at modelo sa industriya. Ganon din ang kanyang ama at si Kaiser. Kung kaya't wala siyang magagawa kundi ang palabasin sa lahat na nagmamahalan sila ng binata. Ngunit pinili itong itago kahit pa ang totoo. Ang isasagawang kasal ay para sa dalawang bagay. Para sa isang korona at kasunduan ng mga kumpanya. Handa na po ang susuotin niyo, ma'am, at yung mag-aayos ng buhok ninyo at ng mukha ninyo ay nandito na rin po. Ang unang gagawin yung nails po ninyo. Mamaya na po yung makeup at hair nyo para sa photoshoot na ilalabas natin sa media. Pag-imporma sa kanya ni Lauren. Hindi siya nito magawang tignan ng diretsyo. Na siyang marahan niya ay kinatawa. Magpapakasal lang ako, Lauren. Di naman kita tatanggalin sa trabaho. Pero kasi, ma'am, hindi niya na ito pinatapos pang magsalita at inunahan na. Shh! Hayaan mo na lang ako enjoy ang araw na to. Actually, itong mga oras na to hindi pa ako kasal. Itong mga oras na single pa ako. Tumango na lamang ito at hinayaan siya. Naupo na siya sa sala at nagsimula na ang kanyang nail tech na ayusin at linisan ang kanyang mga kuko. Isang simpleng kulay puting design lang ang napili niya na siyang bumagay sa kanyang puting dress na susuotin mamaya. Ma'am, ano pong gusto niyo ayos sa buhok? Itatali po ba ng isang buo or half bun lang po? Para po may paglalagyan tayo ng veil niyo mamaya. Saad ng kanya hairstylist, kaya napatitig siya sa sarili sa salamin. I want a half bun. Pagkatapos ay naka-curl yung kalahati na hindi kasali sa bun. I also don't want too much accessories on my hair dahil didiretso na kami sa lugar ng honeymoon namin at ayoko na mahirapan na mag-ayos pa. Paliwanag niya na tinanguan naman ang kanyang hairstylist. Kasabay ng pag-aayos ng buhok ay ang pagsisimula na rin ng makeup niya. Isang light makeup lang ang ginawa sa kanya ng makeup artist, katulad ng kanyang sinabi. At ang suot niya, isang off-shoulder white dress na above the knee sa harap at may kahabaan sa likod. Isang maiksing belo lang din ang nasa kanyang half bun na hair. Ang ganda niyo, ma'am. Alam mo, Lauren, you have been my assistant for years now. Tapos, ngayon mo lang na-realize ang bagay na yan? Aniya na ikinatawa nito. Naho, matagal na ho. Sadyang di ko lang nasasabi dahil masungit kayo nun sa akin palagi. Is that so? So ngayon mabait na ako sa'yo. Dahil nasabi mo na yan sa akin, ibig sabihin ba hindi na ako masungit sa'yo ngayon? Taas kilay niyang tanong, kaya tumango naman si Lauren. Opo ma'am. Ang bait niyo na, ang ganda niyo pa. Sagot nito kaya nakaramdam siya ng bahagyang pag-iinit ng pisngi niya na agad ding napansin ni Lauren. Si ma'am, kinikilig po ba kayo sa sinabi ko? Namumula po yung pisngi niyo? Iba ang kulay sa blush. Shut up and just ready the car. Utos niya kaya natatawa itong tumango at sumunod naman agad sa kanya. Naging maayos ang daloy ng kasal. Matapos yon, dumiretso na ang bagong kasal sa airport para pumunta sa lugar ng kanilang honeymoon. Masyadong manipis ang suot mo. Di ka ba lalamigin sa aeroplano? Puna ni Kaiser, kaya napatingin si Alana sa suot. Isang long sleeve round neck na kulay itim ang suot niya. Flared pants at sandals na hindi kataasan ng heels. Alam niyang hindi naman siya mabilis lumigin, kaya umiling siya sa asawa. Makapal na to. Sandali lang naman ang biyahe natin. 4 na oras lang naman tayo sa eroplano kaya hindi naman ako lalamigin. Sagot niya na halata niyang hindi naman tinanggap ng binata, ngunit tumango na lang. Nang makasakay na sila sa eroplano, saka naramdaman ni Alana ang lamig. Ngunit di niya yun pinahalata kay Kaiser. Dahil sa hindi malamang dahilan,
ay ayaw niyang mapahiya rito. Lalo pa, at tama ito, lalamigin nga talaga siya sa suot niya. Want some drinks? Tubig lang at saka tinapay. Sagot niya kaya kumuha ito sa inoffer ng flight attendant. Tahimik ang babae sa buong biyahe. Napansin na lamang ni Kaiser na nakatulog na pala si Alana at yakap nito ang sarili. Napailing siya. Hinubad ang suot na coat upang ikumot dito. You don't really listen. Naiiling na sambit ni Kaiser habang inaayos ang coat niyang ikinumot sa babae. Nang marating ang kanilang destinasyon, ay gabi na. Kaya dumiretso na lamang sila sa hotel kung saan sila mananatili ng 1 linggo. Nang sumapit ang umaga, nag-ikot-ikot ang dalawa at bumili ng kung ano-ano. We should be wearing couple headbands or even shirts. Pilit ni Alana sa nakasimangot na si Kaiser. Ba't ba natin gagawin pa yan? It's not even required, Alana. Anito kaya napairap ang babae. Hindi mo ba naisip na ba kami makakita sa atin dito? Isa pa, headband and shirts lang naman. So we are here to enjoy and relax for a week. Paliwanag niya. Ngunit umiling pa rin ito. We can wear couple headbands but not couple shirts. I am not wearing any of those. Kondisyon ni Kaiser kaya napanguso siya at nagtingin-tingin ng mga headbands. Kinuha niya ang 2 bunny ears headband na nakita niya. Isang blue at isang pink. I want these bunny ears headbands. Ito na lang? Tanong niya, kaya tumango na lang si Kaiser at isinuot. Can we eat next? I'm hungry. We've been roaming around for an hour or 2. Reklamo ng lalaki kaya tumango-tango siya. Okay, alam ko na may masarap na kainan malapit dito. Masarap ang desserts nila doon. Sagot niya at naunang maglakad patungo sa kainan na tinutukoy niya. Nang makarating sa lugar na yon, agad siyang nag-order. Nag-order na rin siya para sa asawa dahil hindi ito pamilyar sa pagkain sa restaurant. Wala ka naman sigurong allergy sa pagkain, di ba? I have. May allergy ako sa peanut. Okay, wala namang peanut yung in-order ko. Iced tea lang din ang drinks na in-order ko para sa ating dalawa. Tumango naman ang lalaki sa sinabi niya. Habang naghihintay, inilibot ni Kaiser ang paningin sa paligid. Napansin niyang tila ba sanay na at kabisado na ni Alana ang buong lugar. Alam niyang mayaman ito, kaya sanay na talaga itong pumunta sa kahit saang bansa. Pero ang lugar na ito ay tila ba pangalawa pa nitong tahanan. Have you ever been in this place before? Hindi na napigil ang tanong ni Kaiser. Simpleng tumango lang ang babae. Yeah, plenty of times. When I was young, dito kami madalas pumunta kapag pinapasyal ako nila papa, kaya nakabisado ko na. Itong restaurant to, paborito ko tong kainan. Masarap kasi yung pancakes at desserts nila dito, kaya binabalik-balikan ko rin. Napatango naman ng lalaki sa sinabi niya. Do you travel a lot with your father? Yes, when I was young. Nung nag-college ako, hindi na masyado. Papa got busy with the company. Kasama niya palagi si mom kapag nagto-travel abroad para sa negosyo. Kaya mag-isa ako. Si Rafael lang nag-iisang kaibigan ko ang kasama ko most of the time. Kwento nito kaya napatango siya. May iba pa bang negosyo ang papa mo? Tanong niya na kumunot ang noo ni Alana. At tila napaisip. As far as I know, wala naman na. Yung oil business lang ang meron siya. Si mom clothing business. Kaya nga ako napunta sa modeling eh. Wika nito kaya muli siyang tumango. Kahit pa tila napakarami na nang nasabi ni Alana, di pa rin yung sapat sa kanya. Tila may sagot siyang hinahanap na hindi niya makuha. Lalo pa at may pag-iingat din sa pagsagot ng babae. Last question. How about you? Don't you have your own business? Wala. Ako rin kasi ang minsan nag-handle ng negosyo ni Papa. I mean, the business meetings sometimes. Madalas after photoshoot ko, meetings niya naman yung mahirap i-handle. Kung may mga shoot nga ako, minsan kinakancel ko na kasi may mga meeting na kailangan puntahan pagkatapos. Tapos iisipin ko pa magdinegosyo. That's a lot of work. Hindi ko kayang i-handle yon. Hindi nga ako nakahanap ng mapapangasawa sa sobrang puno ng schedule ko araw-araw. Magtatayo pa ba ako ng negosyo?
Dagdag pa ni Alana, kaya napasang-ayon naman siya. Naging maayos ang buong linggo nila na magkasama. Nang bumalik sila ng bansa, naging laman silang dalawa ng usapan ng media. Halos sunod-sunod ang press conference na hinaharap ni Alana. Ganoon din si Kaiser. Ngunit katulad ng nasa plano, sa harap ng mga tao, malapit silang dalawa sa isa't isa. Ngunit sa oras na wala na ang mga kamera, tila hindi na sila mag-asawa o magkakilala. Nice answers, oh. Mukhang sanay ka na sa mga interviews. I work as a model, Kaiser. Of course, I am used to those kind of questions. Puno ng kumpiyansa ang sagot ni Alana. Napangisi naman ang lalaki. We'll be attending a party tonight. I have prepared the dress for you. Pag-iiba ni Kaiser ng usapan kaya napaisip siya. Party? Wala ka namang sinabi na may pupuntahan tayong ganon mamayang gabi. Dapat in-inform mo ako ng mas maaga. Problemadong aniya rito. Napatigil si Kaiser sa pagbabasa ng papeles at nilipat ang tingin kay Alana. Ngayon lang din nasabi ng sekretary ko, Alana. Actually, kanina lang. And since we had a conference, I wasn't able to tell you right away. Okay, pero yung susuotin ko. I already prepared dress for you. May sapatos ka na rin. Ready na rin ang accessories na gagamitin mo. Wala ka nang iisipin. May hairstylist at makeup artist ka na rin na mag-aayos sa'yo mamaya. Paliwanag muli ni Kaiser kaya tumango siya. Ganito ang halos araw-araw na routine nila. Press con, photoshoot, mga meeting sa kumpanya, at uuwi saman siya na parang hindi sila mag-asawa. Ni hindi sila sabay kumain ng almusal, magkahiwalay rin ang kwarto na tinutulugan, pero tuwing pauwi galing trabaho, sinisiguro naman nilang magkasabay sila dahil maaaring may makakita sa kanilang dalawa. Ma'am, nandito na po yung makeup artist at hairstylist na pinapunta ni Sir Kaiser para sa inyo. Pag-imporma ni Lawrence sa kanya. Hinayaan niya nang pumasok sa kwarto ang mag-aayos sa kanya. Nang matapos ay nag-asikaso na rin sila at naabutan siya ni Kaiser sa sala na kausap ang pinsan niyang si Dwayne habang naghihintay sa kanya. Let's go! Tipid na sambit niya. Sapat upang lingunin siya ni Kaiser at magpaalam na sa pinsan niyang kausap nito. Just stay close to me instead of venue. Bulong sa kanya ng asawa habang nasa sasakyan sila patungo sa party. Kaya napataas ang kilay niya at nilingon ito. At ba't ko naman kailangan gawin yon? Hindi ba dapat mas enjoy ko yung party? Dapat ko ring i-greet ang mga kakilala ko, Kaiser. I can't just stick with you the whole time. Kailangan din natin maghiwalay. We can greet and talk to them together, Lana. But kailangan pa natin maghiwalay. At isa pa, masyado maraming tao sa party na yan. Baka mahirapan lang tayong hanapin ang isa't isa kapag nagkalayo pa tayo. Kumunot ang noon niya sa reklamo ng lalaki. Why are you so big and clingy? We can easily find each other for sure. May phone naman. You can just call me or Lauren since sasama rin siya sa party sa atin. Lauren is not coming with us. Maghihintay lang siya ng sasakyan hanggang matapos ang party. So you have no choice but to stick with me all throughout the night. We'll talk to them together, greet them, while still being together at hindi ka hihiwalay sa kanila na. Nang marating ang venue ng party, kumapit siya agad sa braso ng asawa. Hindi niya alam kung bakit tila hindi maganda ang kutob niya sa party na ito. Ngunit kahit papano panatag ang loob niya habang nakakapit siya kay Kaiser. We're going in. Pagpapaalam ni Kaiser sa kanya kaya tumango siya. Sabay silang pumasok sa loob ng venue. Ramdam ni Alana ang bigat ng buong paligid. Kilala niya ang lahat ng nasa loob. At karamihan sa mga yon ay minsan na nakalaban ng kanyang ama sa negosyo, kung kaya't masasamang tingin ang natanggap niya mula sa mga ito. Ngunit nagbabago yon kapag napapatingin sila kay Kaiser. Am I even welcome here? Pabulong niyang tanong dahilan para mapalingon si Kaiser sa kanya. It's fine. You'll be fine. I'm here. Naging maayos naman ang buong gabi. Nang pauwi na, nakatulog na siya sa biyahe. Buhat siya ni Kaiser na makarating sila ng mansyon. Ito rin ang nagtanggal ng sapatos niya at makeup niya. Habang si Lauren, ang inutusan nito upang palitan siya ng damit pantulog. Nang magising, bumaba siya at dumiretso sa hapag. Napaigdad siya na maabutan pang nandun si Kaiser at hindi man lang binabawasan ng pagkain. Ba't di ka pa kumakain? Hinihintay kita magising. Pwede ka namang maunang kumain eh.
Paano na lang kung tanghali pa ako magising? Hindi tanghali ka pa kakain, ganun ba? Fixed ang oras ng gising mo. Kapag may agenda ka sa umaga, katulad ng jogging o photoshoot, 7 a.m. to 8 a.m. ang gising mo. Wala ka namang gagawin. E di, magigising ka ng 9 a.m. to 10 a.m. And Loren told me you don't have any schedule for today, so sakto lang. 9 a.m. na at gising ka na. Are you stalking me? Hindi makapaniwala niyang tanong dito. As far as I can remember, I am your husband. So observing you is something I wouldn't call stalking. It is more of getting to know you more. Simpleng sagot nito kaya napailing siya. Ewan ko sa'yo. Let's just eat. I'm tired. Gusto ko lang magpahinga ngayong araw. Mula ng araw na yon, nagsimula na silang mapalapit sa isa't isa. Unti-unting nahuhulog ang loob ni Kaiser kay Alana at ganon din ang babae sa kanya. Lahat ng bagay na noon ay ginagawa lamang nila sa pamamagitan ng pagpapanggap. Ngayon ay hindi na. Ngayon lahat ng bagay ay totoo na at mula sa puso ng isa't isa. Ngunit katulad ng kasabihan, ng lahat, di naman palaging masaya. Di palaging magaan ang buhay. Dahil hindi maiiwasan ng mga bagay na sa buhay ng tao ay magdadala ng bigat, ng galit, at ng sakit. Mama Lana, may meeting pa po si Sir eh. Kung gusto niyo po sa opisina na lang muna niya kayo maghintay? Anang sekretarya ni Kaiser kay Alana, kaya tumango siya at numeretso sa opisina ng lalaki. Nang marating niya ang opisina ni Kaiser, kumunot ang kanyang noo dahil sa mga kalat ng papeles sa table nito, na hindi naman kahit kailan nangyari. Alam niyang malinis si Kaiser sa mga gamit. Yun ang napansin niya sa ilang buwan nilang pagsasama, kaya nagtataka siya kung ba't gano'n na lamang kakalat sa opisina nito. Never mind, I'll just clean this for him. Aniya at napahinto nang may mapulot na isang papel. Derek A. Salmera? Member of... What? Hindi makapaniwalang basa niya sa pangalan ng ama. Miyembro ito ng isang underground na organization. Hindi lang basta organisasyon, kundi isang mafia organization. Kanang kamay ang kanyang ama ng leader ng mafia. Nakasulat din sa papel na isang leader ng undercover secret agent unit si Kaiser at ito ang naatasan sa pag-iimbestiga sa kanyang ama. This can't be. My papa will never... Hindi malaman ni Alana ang dapat sabihin o kung anong dapat lumabas sa kanyang bibig. Nauutal siya at nanginginig ang kamay. Ganun pa man, pinilit niya ang sarili na basahin ang iba pang dokumento sa lamesa. Tinipon niya ang mga yon. Itinago sa dala niyang shoulder bag sa kadire-diretsyong lumabas sa opisina ng asawa. Mama Lana, tapos na po ang meeting ni... Hindi na natapos pa ng sekretarya ni Kaiser ang sasabihin. Hindi na siya pinansin ni Alana. Nahihirapan mang huminga. Pinilit ni Alana na kumalma. Sumakay siya sa elevator at saktong pagpasok kasabay pa niya si Kaiser na mukhang pababa rin. Hey, I didn't know you're coming here today. Bungad nito at akma pa sana siyang hahawakan sa braso nang mabilis siyang umiwas dito na ikinagulat ng lalaki. Don't you dare touch me, Kaiser! Galit niyang saad dito. Sumakay siya sa elevator at hindi ito pinansin. Ano ba ang problema, Alana? Ayos naman tayo kaninang umaga. Sabay pa nga tayong kumain ng agahan. Magkatabi pa tayo natulog kagabi. So what makes you so mad right now? Naguguluhang tanong ng asawa kaya nilingon niya ito. You, Kaiser. Ikaw ang problema. You know me already. Wala na nga ako itatago sa'yo pero ikaw ba? May tinatago ka ba sa akin? Kumunot ang noo ng lalaki. Alana, let's talk privately, not here. Umuwi muna tayo. I'll cancel all my appointments today. Tanging sagot ni Kaiser, kaya sarkastiko siyang natawa. Oh, you want us to talk? Dapat matagal mo nang naisip yan. Isa pa hindi ikaw ang gusto ko makausap ngayon, so don't you dare follow me. I'm going to file an annulment to end our marriage. Oh no. Bala ko na nga talaga mag-file. Hintayin mo na lang na ipadala ko sa iyo ang mga papeles para mapirmahan mo. Wika niya. Nahalata sa mukha ng lalaking hindi nito tinatanggap. Dumiretso siya sa mansyon, kung saan naabutan niya ang magulang na kauuwi lang. Akmang babatiin siya ng ama, nang mabilis niyang ilabas ang papeles na naglalaman ng mga impormasyon tungkol dito.
I thought I know you better than anyone else but I guess I was wrong. Kasi kahit anak mo ko, may mga bagay pa rin palang hindi ako alam tungkol sa'yo pa. Mga bagay na hindi ko akalaing magagawa mong itago na lang sa akin. Eloise, let me explain first. Explain? Seryoso ba kayo? Kung kailan nasa ganito edad na ako, kasal na ako at lahat? Ngayon kayo magpapaliwanag? Pwede niyo ipaliwanag sa kanang lahat no 18 ako, 19 or 20. O kahit kahapon pero hindi niyo ginawa. Hindi ko malalaman kung di ko pa pinakasalan si Kaiser. It is true that I am once a member of an underground mafia organization, anak. Pero matagal na rin ako umalis doon. Matagal ko nang iniwan ang mundong yun mula na ipanganak kita. Mula nang dumating ka sa buhay namin ng mami mo. That's the problem pa. Matagal na nga pero ngayon niyo lang pinaliwanag sa akin. Napakaraming pagkakataon na magkasama tayo na sana ginamit niyo para magpaliwanag. Pero bakit hindi niyo ginawa? Pagmamahal pa rin ba sa anak ang pagtatago ng pagkatao niya sa akin? Alana, hindi ko kahit kailan ginustong itago sa iyo ang totoo. Sadyang hindi ko lang magawang sabihin. Dahil natatakot ako. Natatakot ako mag-iba ang tingin mo sa akin. Na baka katakutan mo ako. O mapalayo ang loob mo. Mahal kita, anak. Kaya ako piniling itago ang lahat. Kahit pa sa araw-araw, mabigat din sa akin. Pa, anak niyo ako! Anak niyo ako! Hindi ako kung sino lang. Alam niyo rin ba kung gaano kabigat sa akin ang lahat ng ito? Na nalaman ko? Mamahal ko na si Kaiser eh. Pero paano ko siya mamahalin kung siya mismo ang kalaban ninyo? Paano ko magagawang makasama yung taong mahal ko kung siya ang banta sa buhay niyo? Umiiyak niyang saad. Anak, hahayaan kita maging masaya. Kung saan ka sasaya, I will support you. And I know Kaiser is a good person. At alam ko, na binitawan niya na rin ang pagiging leader ng undercover secret agent unit para sa'yo. We're both free to love and be with each other. Hahayaan kita sa gusto mo, Alana. Kung yan ang makakapagpasaya sa'yo, then, it will be my happiness too. Dahil sa sinabi ng kanyang ama, mas napaiyak siya. Lumapit siya rito at mahigpit itong niyakap. Yumakap din ang kanyang ina sa kanila. You're still a crybaby, anak. Bulong nito sa kahinalikan ng kanyang noo. At mas nagyakap pa sila ng mahigpit. I am so sorry. If it took this long for you to know the truth, anak. We just wanted to protect you from any harm and protect the bond that we have as a family. Alam ko mali ang naging paraan ko, anak. Sana mapatawad mo si Papa. Mahal na mahal kita. Kayo ng mami mo. Higit pa sa kahit ano o kahit kanino. We love you, Alana. Ikaw ang kayamanan namin ng papa mo. Lahat ay handa namin gawin para sa iyo, anak. Para sa ikabubuti mo at ikasasaya mo. So if you want to be with Kaiser, you're free to do anything you want with him. To build a family with him. Anang kanyang ina. Kahit papano gumaan ang loob niya. Ngunit may isang bagay siyang naramdaman ngayon. Pagkahilo. Habang yakap-yakap siya ng kanyang mga magulang, kusa na lang siyang nawala ng malay dahilan ng pagkataranta ng mga ito. Mabilis siyang isinugod sa ospital kung saan mabilis ding dumating agad si Kaiser. May sakit ba siya, Doc? Is there any problem with her health? Umiling ang doktor at kumiti. Oh no, she's actually pregnant. Dahil sa stress, kaya siya nawala ng malay. We also ran some tests para masigurong okay siya at ang baby niyo sa sinapupunan niya. At maayos naman ang lahat. Pregnant. Baby. She's 3 months pregnant now with twins. Masyadong masela ng pagbubuntis niya, kaya konting stress lang. Maaaring mag-cause ng complications sa pagbubuntis niya. Magsasagawa pa kami ng additional test para makapagreseta na rin ako ng vitamins para sa kanya. Paliwanag ng doktor kaya tumango siya at nagpasalamat. She's awake now. You two should talk. But take it easy, Kaiser. Paalala ng ina ng babae. Bago sila lumabas ng hospital room ng anak kaya tumango siya. Isang masamang tingin ang naging bungad sa kanya ni Alana. What are you doing here? Di ba sinabi ko wag ka sumunod sa akin, di ba? Galit na bungad sa kanya ng babae kaya napabuntong hininga siya. Let's talk calmly, okay?
Hindi mabuti ang stress sa'yo at sa mga anak natin. Inirapan lang siya nito. Explain yourself. Tipid na sambit ni Alana. I did work in an undercover agent unit. I actually lead them. Pero yun, yung negosyo ko lahat yung totoo. I agreed to the marriage you offered as it will make my mission easier for me. Kapag napalapit ako sa'yo, mas mapapalapit din ako sa papa mo. At mas magiging madali sa akin ang pagkuha ng impormasyon tungkol sa kanya. Yung taong sumusunod sa'yo pa uwi galing party nung unang beses natin magkita, isa sa mga tauhan ko. I wanted to know where your mansion is located dahil wala akong ibang naisip na paraan para makakuha ng impormasyon tungkol sa papa mo. Until you came into my office. Never thought you would go that far for that crown or that tiara. Hindi ko inakalang aalokin mo ako ng kasal makuha lang yan. But I agreed and believe me, Alana. The more I get to know you, the more I realize that you are far more different than your ruthless father when he was still a member of that organization. Tumaas ang kilay ng babae. What are you trying to say? Buong akala ko, parte pa rin ang organisasyon na yun ng papa mo. So I was expecting you to be the same person that he once was. Yung walang pakialam sa lahat. Mataas ang tingin sa sarili. Pero nakita ko rin kung paano siya naging malayo sa sinasabi ng iba tungkol sa kanya, Alana. At nagbago siya dahil sa'yo. Nang ipanganak ka sa mundong ito. Alana, I love you. Mahal kita. Kaya binitiwan ko ang pagiging leader ng secret agent unit na yon. I want to build a new life with you. With our soon-to-be family. Yung pag-aalaga ko sa'yo. Pagsabay ko kahit na anong gustuhin at naisin mo totoo. I love you. And that is true, Alana. Puno ng sinseridad na aniya. Alam ko mahirap. Alam ko hindi ganun kadali para sa'yo natanggapin lahat ng to. Lalo na ngayon. Alam ko nahihirapan ka pa rin iproseso lahat sa isip mo. Kaya gusto ko itang bigyan ng oras. Kung di mo talaga ako gusto makasama, I will respect that. Pero sana, huwag mo ipagkait sa akin ang pagiging ama sa mga magiging anak natin. Anong pinagsasabi mo? Hindi kita ihiwalayan. The truth is, I was just driven by my emotions earlier kaya nasabi ko ang tungkol sa annulment. Pero wala akong balak na hiwalayan ka. At mas lalong hindi ko kaya na hiwalayan ka. Thank you, Alana. Thank you for giving me another chance. Mahal na mahal kita. Ikaw nga ang dapat kong pasalamatan. Dahil tinanggap mo ako. Kahit pa halos lahat ng tao sa paligid ko, tinatalikuran ako. At mahal din kita, Kai. Mahal kita at ang magiging anak nating dalawa. Let's build a new life. Malayo sa madilim na nakaraan. Na hindi na natin kahit kailan babalikan. Mabilis na lumipas ang araw, linggo at buwan. Ngayon ay ang araw na ng panganganak ni Alana. Kung kaya't gano'n na lang ang pagkataranta ni Kaiser at di na malaman kung ano ang dapat niyang dalhin. Yung bag na pink at sky blue sa kwarto natin ang dadalhin mo. And please calm yourself down, Kai. Ako ang manganganak. Ako ang nasasaktan ngayon at mas nahihirapan pa ako dahil sa pagkataranta mo eh. Dahil sa pagsaway sa kanya ni Alana, bumalik siya sa wisyo. Sinunod niya ang sinabi nito. Kinuha niya ang pink at sky blue na bag sa kwarto nila at binuhat papasok ng sasakyan. Mabilis itong humarurot papuntang ospital. Were you a race car driver before? No, but when I was an agent, marunong ako mabilis magpatakbo. Mas pinabilis pa ni Kaiser ang pagpapatakbo ng sasakyan. Kaya wala pang ilang minuto nasa ospital na sila. Mabilis siyang inasikaso ng mga doktor at nurse at dinala sa delivery room. Habang si Kaiser naman, sumama na rin sa kanya sa loob. You know what? I will not allow you to do this again. Never! Pagkatapos ng panganganak ko, hindi na tayo uulit ah. Kasalanan mo to! Inis na sigaw ni Alana sa kanya, kasama ang pagpisil sa kamay niya, kasabay ng pag-iri nito. Gustong dumaing ni Kaiser sa sobrang higpit ng kapit sa kamay niya ni Alana. Tila ba namamanhid na ito? You can do this, Alana. I promise to take care of you and our babies after this. Hindi kita kahayaang mapagod o mapuyat. Just please fight. Konti na lang mahal ko. At maya-maya nga, isinilang na ang dalawang babaeng anak nila. Fraternal twins ang kanilang anak.
Pinili nilang hindi alamin ang gender nito upang masorpresa na lang sa oras ng paglabas ng mga ito. Teka, anong ipapangalan natin sa kanila? Tanong ni Alana kay Kaiser. Katarina and Elise? What a beautiful name. Siyempre, no? Nag-isipan ko yun. Matapos ang lahat ng kailangan, inilipat na rin siya sa kanyang hospital room. Pagising niya, naabutan niya ang mga magulang, sa loob pati si Rafael, na buhat ng isa sa kambal. Mabilis na lumapit sa kanya si Rafael nang makita nitong gising na siya. You're so strong, Lana. Alam ko naman talagang kakayanin mo eh. Isa ka pa ba? Triplets naman ang next. Shut up and give me my baby. Alam mo, mas kamukha ng daddy. Inirapan niya naman ang kaibigan. Anyway, I'm just happy you're here. Thank you ah. Kala ko di ka pupunta. Magagalit sana ako sa'yo. Nginitian naman siya ni Rafael ng ubod ng tamis. Napangiti siya ng haplusin ng pisngi ng kanyang anak. Pakiramdam niya sa mga oras na yon. Buong-buo na siya. How do you feel? Tanong ni Kaiser nang muli itong bumalik. I'm fine. Thank you for being with me. Sagot niya. Ngumiti ang lalaki at hinalikan ang kanyang noo. I promise to be with you all the time, Alana. Through lows and highs. I will always be with you and our kids. I love you all so much. Masaya din ako na ikaw ang naging asawa ko, Kai. I always thought I would never experience this kind of life, so thank you for giving it to me. Mahal na mahal kita. At mas mamahalin pa kita at ang anak natin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at taon. Mahal na mahal ko kayo. Mahal ko kayo habang buhay. Mas mamahalin kita araw-araw, Alana. Kahit gaano kahirap, hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo bibitawan ng anak natin. Thank you for bringing back the colors into my life. I love you so much. Thank you, Alana and Luis. Kayo na ang buhay ko. Balik nito, kaya napangiti na rin siya. Magmula ng araw na yon, ay ang pagsisimula na rin ang bagong yugto ng buhay ng dalawa. Buhay na malayo sa madilim nila nakaraan, na minsang itinago sa pamamagitan ng pagpapakasal para sa isang korona na pareho nilang inasam na makuha. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa muli po. Paalam!